Nandito tayo sa Hanoi. Ayan guys. Sa lake. Ayan yung ano, yung Red Bridge. Welcome back to our vlog. Yes. And for this vlog, papunta na tayo ngayon ng Hanoi. Ayan. Nakapag-check out na kami ngayon dito sa Sapa Vista Hotel and nakapag-book na rin kami ng Grab going to HK Bus Line. Binook namin yung sleeper bus via Klook. Halos same lang naman yung biyahe nung papunta tayo dito sa Sapa. Tapos same company lang din. Bali binago lang namin yung option na ilalagay namin dito sa gilid. Nandito na kami ngayon sa HK Bus Line. Nakapag-check-in na si Iyam. Tapos, ano bang mga process? Since nakapag-book na tayo sa Klook, ipapakita na lang natin yung voucher or hihingin nila yung name. So, yung dun sa name, tinry ko kasing i-spell tsaka sabihin. So, nahirapan sila. Pinakita ko na lang. Tinype ko na lang yung name ko sa phone tapos pinakita ko. Tapos, ayun, i-confirm lang nila. Yes, siguro tsaka para mas lasasal din or para magka-intinggit ka. Pakita mo na lang yung voucher mo. Bali, 7 AM yung alis namin. Bali, sakto naman to umaalis katulad nung galing kami sa ano. Ilalagay na lang yung luggage dun sa compartment ng bus. Tapos, may naka-assign na sa inyong cabin. Yes, and also, pagka nasakay kayo ng sleeper bus going back to Hanoi, make sure na 30 minutes before your departure tayo. Punta na kayo dito. So, meron yatang 2 to 3 stops along the way. So, cash lang yung tinatanggap sa mga stops. If ever gusto nyo mag-snacks, yung bumili ng kung ano mang may inom, ganyan. And may bayad kayo yung toilet? Meron. So, prepare kayo ng cash. Same pa din, ipa-plastic nyo pa rin ang inyong mga shoes or sleepers. So guys, we're here na. And si Iyam. Hi! Parang mas maganda to ngayon, no? Parang, oo. Mas, ano siya, mas bago. Mas bago yung bus. Compared to sa last time. Uy, may massage, Baba. Ay no, may massage. Ano natin kung gagana? Uy! Gagi! Nagmamassage. So guys, may massage nga, may vibration yung yung bed. Cute. Patayin natin. Ayan guys. Alis na kami. 7 AM. So, update na lang namin kayo later. Hello guys, 1:45 PM na. Nakarating lang namin dito sa HK Bus dito sa Hanoi. Tapos, papadrop off na lang kami din sa hotel. By the way, nakabook kami sa Victory Gallery Hotel. Malapit lang siya dito from HK Bus. Nasa Old Quarter area lang. Old Quarter area. So, medyo maulan pa. Balitaan namin kayo sa weather. Pag-gising lang. Gising lang namin. Nakarating lang namin dito sa Victory Gallery Hotel. Check-in lang. Pinaprocess lang yung check-in namin. Welcome drink. Nagugutom na kami. Ang oras ngayon is 2:35 PM na. Medyo matagal yung paghatid. Kasi ang dami pang dinaanan. So, pagkatapos itong check-in, napag lang namin yung gamit, tapos kain na siguro tayo. Yeah, and the room is no refundable. And we have here is some kind of map.
You become her tour guide, right? 5 minutes, you get to Hoàng Kim Lake, and from the entrance, you will turn left. So guys, we are now here at Victory Gallery Hotel and Spa. Binook namin tong room for only 2,100. And ito yung classic queen room nila. Tapos, yung nabook talaga namin is walang window. Pero ito, in-upgrade nila na may window kami kasi nga parang tayo lang ata tao. Oo, kasi siguro walang mga nag-stay ngayon kasi nga may bagyo. So, quick room tour muna kayo ni Iyam. Ayan, sige, quick room tour lang tayo. So, bali nakapasok na kami dito. Dito na ako mag-start sa may door. So, ayan yung buong room. So, twin room yung binook namin. Ayan. So, pero may option din kayo para magpalagay ng, let's say, queen size bed. Tapos, dito sa right, merong, lagayan ng storage. Tapos, meron din siyang aparador. May pa-bathrobe din sila. Tapos, meron dong storage din. May drawer. Nandito yung window sa right side ng bed. Meron siyang working desk. Tapos, parang mga 24 inches na TV. Tapos, may mini fridge sa baba. So, anything daw dito sa coffee nook na to, or yung coffee water is free. Pero, dito sa baba, ayan yung may mga bayad kung magpo-consume kayo. Tapos dito naman yung CR. Medyo malaki din yung space ng CR niya. Dito yung lavabo, tapos yung shower dun sa right side. Dito sa may toilet, may bidet. Tapos yung mga towels, yung basahan sa baba. Tapos yan, yung vanity mirror, ang laki. Kapag-ayos na kami ng gamit, hanap lang kami ng makakainan sa labas. Yes. Kasi ito pa lang yung lunch namin and 3 PM na. Ganap na lang kami. Gutom na kami. Oo nga, kanina pa yung... Ay, hindi pa pala tayo nagbe-breakfast. Hindi pa tayo nagbe-breakfast. Oo, hindi pa kami Kahit nagbe-breakfast coffee, eh. Kahit coffee, tubig lang talaga. So, ayun, let's go. So guys, ayan, nandito kami sa Butcha Daksin. Malapit lang dito sa hotel. 4 minutes away lang siya from our hotel, walking distance. So, ayun. Tapos may usually per month actually selected yung restaurant na. So, ang in-order namin is yung combo. Yung meatballs na may iba't ibang klase ng meat, tapos spring roll, and then gulay. So, ayan, kaya na tayo. Tignan niyo yung gulay nila, sobrang dami. I-serve sa inyo. Ren. Tulog sa inyo para kumain. Ha? Tapos, it depends sa inyo kung gusto nyo lagyan ng garlic or ng chili. Pero hindi ako bilis sa spices. Then, noodles, lagyan nyo lang. Then, dapat lang kayo. Solid. Muna ni Bapa yung, yung nook cham, yung pinaka-sauce. Tapos ang gawin mo, isaw-saw mo yung noodles after. Tatak. Sausaw mo yung noodles. Dip mo muna siya. Dip mo, tapos lagay mo yung gulay. Lagay mo yung gulay. So, kuha ka ng gulay. Dami. Voy a poner un video. Tikman ko muna. Oh, may karne. Solid. Guys, kung magbubuncha kayo dito sa Vietnam, mas okay i-try siya dito sa Hanoi kasi dito siya nag-originate. So, para mas ano din, mas legit.
Tapos nagulat talaga ako dun sa lasa kanina. Nung una kong tikim, di ba? Ang linamnam niya. Tapos at the same time, kahit nung wala pa siyang meat, pagkalasa mo, ang linamnam niya. Kaya napadami din yung kain ko eh. Dadagdagan mo ng mga gulay. Tinabusog na agad ako dun. Diba gutom na gutom kami kanina? Ayun. Tamang tama. Nabusog naman ang sobra. Baka chicken wings. Ano? Diba yung kinikrave mo kanina chicken wings? Tapos Oo. pinipilit ko lang mga, mamaya na after natin magbunta. Nag-crave pa nga ako kanina ng kanin. Sabi ko magkanin tayo kasi gutom na gutom tayo. Eh ako nakaset na sa isip ko magbubuncha talaga ako. Oh, sakto lang pala yung buncha. So, kaliwan. So guys, ayan, ipapatikim ko kay Baba yung egg coffee dito kasi first time na lang din makatikim ng egg coffee. Dito kami magta-try dito sa original na gumawa ng egg coffee, which is si Gia. Pinatry ko dito kay Baba para kung if ever na gusto niyong mag-try pa ng ibang egg coffee, alam niyo yung pinaka-standard na lasa ng egg coffee. Kasi ito yung original. So, ayun. So, ano ina-expect mo na lasa ng egg coffee? Coffee na lasang egg. Pero yun nga. Nag-expect ako ng kakaiba kasi ito rin yung pinaka-famous, di ba? Oo. Yung pinaka-famous na egg. And pinaka-original. Or dito talaga nag-originate. Yes. Excited. So guys, we're gonna show you paano inumin yung egg coffee. So first, ayan. I-scoop mo muna yung pinaka-ibabaw. Ito? Konti, yan. Para matikman mo muna yung pinaka-cream. Yan. How was it? Mas malalasahan mo yung egg versus ako. And then, i-scoop mo yung hanggang ilalim kasama yung kape. Yan, tapos tikman mo naman siya. Mas malalasahan mo yung kape kaysa dun sa egg. Tapos, saka mo siya i-mix. Mix kasi yung mix. Pwede mo, kahit saktong mix lang, pero hindi naman kailangan na sobra-sobra. Yan. Tapos inumin mo siya ng, ano, Nakarekta. dahan-dahan lang, mainit. Yung last. Balanced na. Egg plus coffee. Meron siyang kakaibang lasa, pero hindi naman siya disturbing. Hindi ko ma-explain eh. Pero masarap naman siya. Hindi siya yung tipong hindi mo maiin. Pero yun nga, hindi siya matamis. Kasi makakasahan mo yung coffee, tapos makakasahan mo yung egg. Pero siguro yung iba kasi di ba ayaw ng lasa ng egg. Pero wala siya lansa. Malasahan mo lang yung egg. Creamy siya. Kaya nakaka-addict. Parang pagkainom mo, parang gusto mo ulit. Ganun yung feeling. Masarap. Itong sa akin is egg cocoa. And yung lasa niya, Milo na may cream. Yun lang siya. Para ka lang nagde-dessert nila cup there. Tapos in Milo yung cocoa niya. Hindi siya yung ano. Hindi siya yung tag nito yung parang mga tableya. Tapos in Milo talaga. Tikman mo. Pati yung iba. May Milo? Milo talaga yung cocoa niya. Hindi siya. Di ba? Ramdam mo pa yung pagka-ano niya, pagka-powder. So guys, tapos na kami mag-egg coffee. Tapos maghanap daw si Aneng ng roti. King roti. So di tayo mapipigilan ng ulan kumain. Mag-try. So guys, yun na yung king roti oh. Maraming bumibili. Pero laban yan. So yun yung mga choices nila guys. Tapos 20,000 dong siya each. King roti. Hindi na makita kasi merong stoplight. The hassle. So
So ayan, doon na namin kakainin sa coffee shop. Magka-try naman kami ng coconut coffee. Ito na yung order namin, guys. Coconut coffee dito sa Catinat. So ice kaming pareho ni Aneng kasi wala silang hot. Okay lang naman. So tapos dito namin kakainin tong king roti na binili natin kanina. Yung sa akin yung original flavor. Yung kay Aneng yung pandan. Hindi, joke lang. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki. Ayan, king roti. Hindi lumabas yung chocolate. Okay, sige, kain muna tayo. Hi guys! So, ayan, currently, anong oras na yun? 9:30 PM. Oh, 9:30 PM. 9:30 PM. Currently, 9:30 PM. Ayan, tapos ngayon lang ulit kami lalabas. Yes. Tapos, kasi kanina sobrang lakas ng ulan. Kaya parang after namin dun sa... Saan ba tayo nang galing? Doon sa coffee shop. Sa Catinat. Umuwi na kami. Tapos, ayun, sobrang lakas ng ulan. And ayan, magpapamassage kami ngayon. Papamassage na lang kami. Kanina pa namin inaabangan kung titigil na yung ulan. Kaya lang, wala talaga. So, wala rin kami mapuntahan, wala rin kami mapapakita. So, stay muna kami. Yes. Papakita na lang namin sa inyo yung rates nung spa na pupuntahan namin. Papamassage na lang kami. Yes. So, dito naman sa old quarter, kung dito kayo mag-i-stay, hindi talaga kayo mauubusan ng option. Kainan, coffee shop, tapos yung mga ano dito, yung mga tourist spot, ano lang talaga, walking distance lang. Tapos kung may kasama kayong senior, pwede naman kayong mag-grab. Ang mura lang kasi ng grab dito. So, yun. So, ayan na yung MF Maison Spa. Titignan lang muna namin kung magkano. Kung ipupush ba namin. So, may Swedish massage sila. Hindi ko alam kung ano yung 60 minutes siguro, 450k dong. Tapos may deep tissue, hot stone. Parang medyo pricey siya, no? Tingnan mo nga yung ibang body massage. Ito yung nila, 60 minutes, 530k. Magkano yung 530k? 1,100 pesos. So medyo mahal. Hanap tayo iba. So guys, massage shopping pa rin tayo. Dito naman titignan natin yung price sa boutique spa. Parang ganoon din yung presyo. Oo, kasi MF. 450k or mas mura. Same lang. Mas mura kasi 550 yung kanina eh. Ito yung kanina 530. Same lang siya. Ay, no, MF din siya. Morning guys. Ayan, nagbe-breakfast na kami dito. So, hanggang 9:30 to. Ang oras ngayon is 9 AM. So, humabol lang kami ni Aneng. Ito yung mga na-offer nila. Meron silang sausage, dried noodles, tapos mga iba't ibang bread. May soup din, tapos merong coffee. For today forecast, ngayon daw yung dating ng bagyo. Iniisip sana namin lumabas, pero yun, magbe-breakfast na lang kami. Tapos stay na lang indoor talaga. And sarado din daw lahat ng store. So, mahirap din eh. Hindi natin alam yung weather dito. Baka mamaya bigla tayong abutan sa labas. So, okay, mahirap na. So, ayun na lang muna tayo and enjoy natin yung indoor. Siguro tomorrow, sana makalagpas na yung bagyo. Tapos doon na lang tayo mag-explore. So, okay lang naman. Hindi naman natin kontrolado yung ganyang bagay. So, let's eat muna. So, ayan, no. Nag-order din kami ng lulutuin nila. Yung kasama naman yun dito. Kasi, kinukulit kami ng chef. This is very good, very good. So guys, ito yung ganap dito sa breakfast area. Wala nang tao. Kasi 15 minutes na lang 9:30 na. Pero may humabol pa, may mas late sa amin. Musta? Sarap. Sarap ng sabaw? May namnam. Mas masarap to kasi yun sa airport.
Sa airport parang normal na file lang na nabibili sa Pilipinas. Oo. Airport kasi minsan ganun eh. Tsaka sila lang yung nagluluto ng pa dun eh, di ba? Namang, yun lang. So, ngayon, ikutin natin itong Hanoi. Siguro Old Quarter area lang, no? Yes, Old Quarter lang. Since dito naman tayo nakabook sa Old Quarter, pupunta lang tayo dun sa mga malalapit na spot na pwedeng lakarin. Kasi yung panahon ngayon dito sa Hanoi is medyo mabagyo and maulan. So nagkataon lang na ngayong oras is wala pang ulan. So tulitin na natin. Yes, titignan natin kung ano yung mga pupuntahan natin ngayong araw na to. And limited nga lang yung time natin dahil anytime soon baka dumating na yung bagyo. And kasi yung nababasa namin tsaka yung reminder ni atin na receptionist kanina na once na lumakas na yung yung hangin, kailangan na daw namin bumalik sa aming hotel. Mahirap na, 'di ba? Safety first tayo. So guys, nandito kami ngayon sa One Quan Lake. Bali, parang 5 minutes walk lang siya dun sa hotel namin. So makikita nyo dito sa likod, meron ditong parang half on, half off na bus. Pwede siyang mini bus. Pwede rin siya yung malaking bus, yung double decker. So, hindi lang bukas ngayon yung double decker kasi may bagyo dito ngayon sa Hanoi. So, pag pumunta kayo na maganda yung panahon, pwede nyo siyang i-consider. Tapos ito guys yung sa van. Kung mas gusto nyo yung ganitong option, 100k siya. Lakad-lakad lang tayo dito sa lake. Ayan yung yung Red Bridge. Tapos meron siyang parang island dun sa gitna. Try nating lapitan later. Pero ito yung lagay ng lake ngayon after ng bagyo nung mga nakaraang araw. Ayan. So ingat lang dito guys sa pag picture ha. Walang harang dito. Ayan. Baka mamaya nagpo-phone kayo tapos hindi nyo mapansin, diretso kayo dyan sa lake. So guys, ito yung entrance nung Ngoksan Temple or yung Temple of the Jade Mountains. Para makapunta dun sa island sa gitna, I think meron siyang bayad. So tingnan natin. So ayan guys, may mga tao dito pero parang di sila makapasok. Kasi sarado yung gate. Tingnan natin baka may oras. So ayan, anong sabi? Close daw ngayon. Ayun, may nagbabantay sa loob, saka sa rengke. So mukhang yung mga tourist spot ngayon close. Siguro parang safety measure na rin sa bagyo. Kasi hindi pa rin alam kung darating yung bagyo ngayon or kung anong oras. Yes, pero kasi 11 o'clock. Pero ang dating daw is mga 12 onward. So ayun, lakarin na lang natin yung pwede natin malakad today. Meron na pa tayo dito ng mag-cathedral tayo. Cathedral. Tara. Dumadami na yung turista kasi nga gumanda na yung panahon. Ang next destination natin, itong St. Joseph Cathedral, which is 13 minutes lang nalakad galing dun sa lake. So ito na siya. Baka nagkong-cafe ka, ito yung view. Oo nga, no? May kong-cafe dito sa taas. So ayan guys, nandito na tayo sa St. Joseph Cathedral. Ayan siya. So, itong St. Joseph Cathedral, siya yung pinakaunang Catholic Church dito sa Vietnam. Ginawa siya ng mga French nung na-colonize nila yung Vietnam para i-introduce yung Catholic noong 1887. So dito guys sa gilid ng sa harap ng cathedral, merong kong cafe doon sa right side. Tapos marami kayong option dito sa left side. May 26 coffee, tapos ito may coffee and tea. Tapos may mga dito, may mga restaurant. Dito sa gilid, itong Vivian Cafe and Restaurant. Tapos mayroon pa dong La Place. Tapos may banh mi dito. Dami. Pakita lang namin tong full cut. Kasi parang gusto ko rin bumili ng t-shirt eh. Nandito lang siya malapit sa cathedral. Meron silang mga stickers ba tomato or magnets, mga accessories, mga postcards.
Pero ako gusto kong bumili ng t-shirt. So ito yung isang design nila. Magkano to? 395K. 395K dong. Kahit anong ano yan, kahit anong design. Ito pala. So 395K dong yung mga wash tee nila. Tapos iba't iba yung design niya. So ayan guys, yung mga design niya. Ganyan. So wash tee yung tawag dito. Marami naman pala siyang design, no? Iba-iba. Oo. Bawat design nila limited lang. Bawat design limited. So ito yung mga dark, tapos ito yung purple. Parang konti na yung purple lang, mabenta yung purple. So 395,000 dong yan. So yung mga simple lang. Ayan. Tapos meron din silang mga sweater or sweater, sabi dito. Sweater, 495 dong. 495k. Parang ano siya, no? 3 ports. Parang ganda rin yun. Ang ganda rin. Although di ako mahilig na sa 3 ports eh. Masyadong pang bagets. Ah, makapal pala siya. Makapal siya. So parang may part na 3 ports, tapos may part na sweater. Parang sulit na to sa 495 kasi makapal siya. Okay din. Pero t-shirt lang yung bibiling ko. Hanoi. Walang sa likod. Ah, Hanoi lang din. Itim na itim, no? Okay lang. Hindi, okay lang din yung dark na ganyan. Pero pwede rin. Hindi kasi ako nagsusot ng wash eh, di ba? Suot ba ako ng wash? Pero pwede naman. Para maiba. Ito. Yung nasa harap. Sakto lang sa ilan. Ah. So, ayan. Sakto lang sa akin yung large. Ayun, ito, Banmi. Yung dark blue. Maganda. Gusto mo yan? 395 din yung mga yan. Ayan. Gusto ko yung design yan, yung kulay blue. Size na. Large din. Ah, sige. Bali, ano yung discount nila? Get 3 to... plus 1. Ah, 3 plus 1. Tapos pag dalawa, may libre kayo post. Ah, nice. So guys, tapos na kami sa Kulkat. So lalakad na kami ulit papunta dun sa hotel. Mahirap na, baka abutan tayo ng bagyo. So 5 minutes walk lang kami dun sa may dun sa may Saint Cathedral. Yung pinuntahan natin. Tapos bilhin na lang siguro kami ng merienda, baka hindi na kami makalabas eh. Kasi nga paparating na daw yung malakas na hangin. Tapos guys, ito malapit sa amin tong Fountain. Ayan. So parang mga 3 minutes away lang siguro siya sa hotel. Ito daw yung pinakasikat na spa dito. Ano to? Chat? Chat coffee. So, kape-kape muna tayo dito sa Chat Coffee. Nag-block coffee lang si Baba. Tapos ako, ay So, ito na yung parang pinaka-snack natin. Kasi nag-skip tayo ng lunch dahil nag-breakfast tayo kanina. So, late na tayo breakfast, 9 o'clock. oh, 9:30 a.m. Ay, almost 9:30 yata. Oo, natapos. So, mga 10:30, mga 10:30 yun sa Pinas. Kaya, yun, medyo busog pa. So later siguro lalabas na lang kami pag dinner na saka or hapon pag maalis yung panahon. Sana umayos yung panahon. After ng coffee, babalik muna kami ng hotel, papatila lang kami. Then, ayun. Sana umayos yung panahon. Oo, tapos sobrang lapit lang namin sa dito sa cathedral. Ano lang siya, 5 minutes walk. Basta yung mga dito, walkable lang talaga. Kaya sayang, kung maganda yung panahon, sana ang dami natin napuntahan. Pero mayroon pa tayong araw, kaya okay lang yun. Malay nyo sa mga susunod na araw. So guys, ito na yung kape ko. Magugulat kayo, ang laki. So guys, ito na yung coffee ko. Black coffee siya na hot. So, ayan lang siya. Parang espresso shot lang. Parang espresso shot siya. Dahil sa mukha ko. Ang liit. Pero ayan yata yung mga kape na na kaya kang ipaglaban sa sobrang tapang. Tignan natin. Kasi hindi ako nagpalagay ng ng sugar tsaka ng milk.
Tapos itong kay Baba, coconut, Coffee. coffee. Kaya lang hindi siya ice blended. Oh, parang katulad lang kahapon sa Katinat. So, yeah. May namnam. Masarap to kasi yung kahapon. Masarap. Diba? Mas ramdam mo yung coconut na wala masyadong tamis. Pero ramdam mo yung linamnam ng coconut. Okay, dito sa sa chat coffee. I think if lagi sa Katinat sa Oo. Hindi ko alam bakit dali yung lasa niya sobrang tapak. Para dami lang siguro yung coffee. Tapak. Tapak? Ikaw may isang tapak. Ako makakalam ko na sobrang tapak. Try. Inom ka na ng coconut coffee agad. Ay, paglaban sa sobrang tapang. Parang kang uminom ng hard at kailangan mo ng chaser. Pero solid. Kung mahilig kayo sa beans, sobrang linamnam nun beans. Ang lasa ng beans niya. So ayan, lumabas na ulit kami kasi gumanda na yung panahon. Yes. So pupunta tayo ng Train Street. So maglalakad lang tayo galing hotel. Ilang minutes yung lakad, Baba? 11 minutes lang. 11 minutes lang yung lakad. So ayun. Ano pa rin, walkable pa rin yung pupuntahan natin. Hindi pa tayo nag-grab papunta sa destination simula nung nag-book tayo dito. Ayun yung maganda sa hotel natin ngayon. Yung location. So tara, lakad muna tayo. And malapit din kami sa mga trending na mga kainan or mga like di ba yung buncha, tapos Yung kapegian. kapigiyang, tapos yung 4-piece ba? P4s na pizza. Oo. Lapit-lapit namin. Malapit lang. Ang daming pwedeng explore. Di pa kami nagla-lunch, kumain pa muna tayo bago tayo punta. Pwede naman. Kain muna tayo. Hanap lang tayo ng pwedeng kainan. Tsaka tayo pumunta ng Train Street. Kasi yung next train daw is 7:40 pa. 7:40. Pero hindi natin sure no kung meron. Yeah. Wala namang sinabi yung receptionist sa hotel. So, ayun, tara. Hanap na tayo makakainan kasi 11 minutes lang naman eh. Anong gusto mo kainin? Banh mi? Or Pwede ako mag-banh mi. Ayoko muna ng pa. Kasi nagpa na ako nung airport. Pero ito yung pa dito. Parang walang tao. Ay, di wag dyan. Ayun no, may isang nakaupo. Uy, may hari yun. Try natin pumasok dito sa may street na to. Natin kung may pinipilahan na na banh mi. So, grabe dito sa street na to guys, kita kami ng parang local restaurant na nagbebenta ng ng palaka. Tapos yung mga palaka nandun lang sa labas. Natatakot nga rin ako nung binibidyoan ko. Ilan to ba no? Oo. Ganda dito sa street na to. Kasi Kasi parang ang daming local restaurant. Na as in parang mga bahay lang nila yung bahay lang nila yung mga spot nila. Pero at the same time, ang dami pa rin dumadaan ng motor. So, ingat lagi. So, ayan siya guys, oh. Po Amtok. So, food park talaga siya. Food Marks. Parang sira lang yun sa letter M. Ayan siya. And dito sa malapit sa Food Mark,
Andito na yung release ng train. So, dito tayo sa right para hindi na tayo tumawid. Ayan na yung train street. Sakto lang, ang ganda ng nakita namin kasi bukas na yung mga ilaw. Dito na yung kaya kumain, no? Oh, so dito na lang din tayo kakain. Ang ganda. Ayan yung likod ko. Wala, ang ganda dito. Ang ano niya, ang daming tao pero ang ganda tignan. Yung mga business nasa gilid lang. Yung mga nagkakape. Yung mga vendor, yung mga nagtitinda. Ayan, ganap dito sa Train Street. Dito sa Hanoi. So guys, dito na lang kami kakain sa Train Street. Ito yung dadong. Gadong-dong. So itong Train Street guys, residential talaga siya, may mga nakatira talaga. Tapos yung mga nakatira dito, sila yung nag-ooperate ng mga businesses. As in, nasa gilid lang sila ng rail. Kaya yun, so pag pupunta kayo dito, tapos aabangan nyo yung train, papakita namin dito yung schedule. Tapos ingat na lang talaga. Although hindi ko pa siya na-experience first hand, mamaya pa lang natin ma-experience yung ano, yung kaba or yung excitement or yung takot. So tingnan natin. Sasabihan naman kayo ng mga owner na Tumabi gumilid, or gumilid. I-assist kayo lagi. Sigawan na lang kayo mamaya. Nakakatuwa lang kasi ano talaga siya eh. Ayun nga, Train Street talaga siya na may nag-ooperate talaga na train. Hindi lang siya katulad ng iba na tourist spot, abandoned railings. May ano talaga, may dumadaan talaga na train. Okay guys, Pancit Canton muna tayo dito sa Vietnam habang nag-aantay ng train. Nakadaan na yung train, so magbabanmi na kami. Kami kakain sa Banmi 25. Try naman natin yung Banmi 25. So, kumusta naman yung experience mo? Okay naman, sobrang lapit ng train. Tapos ganyan yung ganap dito pagkatapos. Alisan na agad yung mga tao. Tapos ang dami, ang saya. So, ayan, baybayin natin to na maraming tao para medyo may twist yung lakad natin. So, tara!
ano, yung train street pa rin. So marami pa ring restaurant, saka mga coffee shop sa gilid niya. So dumadaan din dyan yung train. Tapos ang labas niya, yung kaninang pinag-stayan natin. Pero may mga daan din dito eh. Pwede kayo umakyat dyan. Oo. Pwede silang umakyat dyan. Pero yung dinaanan kasi natin kanina, pwede ka doon kahit wala kang contact na coffee shop. Kasi iba dito, mangungulit na Kailangan ka dumaan. Oo. Tsaka dito parang ano no, parang iba yung beauty niya pag yung dalawa may mga businesses. Iba yung experience pag sobrang narrow, sobrang sikip, tapos nakakatakot. Basta, iba experience. Kanina yung inupuan natin, sobrang lapit. Saya no? Oo, ang saya. As in, bawal ka talagang gumanon. Sobrang gilid na. Delikado talaga. Oo. Saka sobrang flat nung, ano namin, nung tansan. Oo nga. Naglagay kami ng tansan dun sa ano. Yung ininom kong Hanoi beer, yung tansan no, nilagay namin dun sa may riles. Tapos, na-flat talaga siya. Ito. Eh, ito. Ayan o. Sobrang flat. So, remembrance sa Hanoi Street. Pwede mo nang dikitan lang ng magnet, tapos pwede nang maging ref magnet. Oo. At least legit na legit, diba? Dinaanan to ng ano, ng train sa Train Street sa Hanoi. So guys, onti na lang. 2 minutes na lang, malapit na tayo sa Banh Mi 25. Pag nandito ka talaga sa old quarter, hindi mo na kailangan talaga mag-grab. Lakad na lang talaga pwede na. Ngayon nga na, paglakad kami kahit umuulan, paano pa pag yung tipong, ano, di ba? Maganda yung panahon. Siguro, ang i-grab lang natin is yung Temple of Literature. Yung medyo malayo-layo na lakarin. Pero pag ganito, okay lang. Siguro, yun nga, mag-grab lang kayo pag sobrang init, o kaya pag may senior na kasama, or sobrang pagod na kayo. So, ito na yung Banh Mi 25, guys. So, itong pinapakita ko ngayon, ayan yung parang pinaka, ano nila, preparation area nila, or yung pinaka gawaan nila. Pero dito sa likod ko, dito ka o-order. So, mapapansin nyo ang daming tao, no? Kahit anong oras na tumuulan. Kasi itong Banh Mi 25, siya yung pinaka-famous na Banh Mi store dito sa Vietnam. As in, siya yung ano, siya yung unang lalabas pag nag-search ka ng Banh Mi sa Google. So, parang famous as tourist spot na rin siya. Kasi nga, Banh Mi, tapos siya yung pinaka-famous. So, ayan, mag-check out lang kami kasi medyo nabusog kami. Pero sa napapansin ko, sobrang efficient naman nung process nila dito. So, habang nakapila ka, may lumalapit na kukuha ng order. Kahit mahaba yung pila, tingin ko mabilis naman. So parang mahirap din palang umupo. So ayan guys, ang dami yung pagpipilian. Ang dami niyang variety actually. Pork, chicken, beef, or vegetarian. Tapos meron din silang, hindi lang banh mi, meron din silang combo pan. Saka mga drinks. So yan, after nyo magbayad. Waiting. Ito kasi take-out na kami. Pero pag dining, mag-wait lang kayo na konti. Tsaka ano, di ba? Sobrang efficient ng process. Habang nakapila, may nagbibigay na ng menu. Na makakapagbayad ka na agad. Pagbayad ka na agad, tapos waiting ka na lang. And pili ko cash lang pula dito. Cash lang. Or kung may card man, pero mas safe yung customer. Karamihan cash talaga yung ano, preferred ng karamihan. Tsaka by the way, pagka nagbabayad kayo ng card dito, lagi may 3%, 5%, 2%, service depende charge. sa store. Sa store. Sa merchant, depende. So, katulad kanina sa train station, naubusan kasi kami ng cash. So, nagbayad kami ng card, tapos mayroon palang 5% charge. So, take note lang doon, guys. So, ayun. Kaya mas okay na mag-cash na lang. Prefer lagi kayo ng cash. So guys, ito na yung order namin. Ang ganda ng packaging niya. Ang ganda ng box.
Tapos naka-cover pa eh. Ito. Baka di mo na mabalik. Pero babalik yun. Pakita lang natin sa kanila. Oh, nakahati na. Oh. Medyo nabusog lang talaga kami. Sana mag-dine-in dapat kami. Pero yun, take out na lang. Habang papauwi kami, nadaanan namin yung Beer Street. So, pakita na rin namin sa inyo. So, let's go. Later. So ito na guys yung Beer Street. Yung nadaanan natin kanina, parang hindi siya talaga yung Beer Street, pero mas maraming tao doon kasi nandun yung mga entertainment bar, tsaka yung mga inuman. Tapos daan lang tayo dito sa may Beer Street. So kahit umuulan, walang makakapigil sa mga tao. So ayan guys, walang ulan-ulan dito sa Hanoi. So yun guys, nakita nyo, sobrang ibang-iba dun sa ano no, dun sa area ng hotel namin. Sobrang tahimik. Parang another side siya ng old quarter paggabi. Tsaka yung yung hostel ko before sa Mad Monkeys, every 6:30 PM may only beer. Halos lahat ng hostel dito banda, lagi may only beer every 6:30 to 7:30. 6:30 to 7:30 PM. So, tawid lang tayo maayos. Pero 'di ba, kahit umuulan, guys, sobrang daming tao. Saka ang daming turista, ang daming foreigners. So, kung mahilig kayong mag-party or mag-inom, yes, okay doon. okay doon. Consider nyo kasi ang saya eh. Saya ng vibe. Tapos dito sa side na to, parang ano na rin no, parang night market na rin. Ang dami yung pwedeng tignan. So solid talaga yung hotel namin, yung location ng hotel namin. So hanggang ngayon guys, hindi pa kami nag-grab ni Aneng. Bali lakad lang talaga. Siguro kasi nga umuulan naman. Tapos hindi mainit. Pero namamawis ako. Pero ayun, masarap maglakad dito sa masarap maglakad dito sa old quarter. Kasi ang dami mo makikita. Ito na yung ulay ko, yung KFC. Ay, oo nga. Hindi ako umikot ka lang. Oo. Kaya di ba sa side din ako dumaan? Petaan ko pala dito. Ang ganda niya rin paggabi. Sobrang liwanag. So guys, pag nakita nyo tong Third City, malapit na siya dito sa Victor Gallery Hotel and Spa. Which is dito tayo naka-stay. So, ayun.
So guys, ayan, nakauwi na tayo. Yes. Sa And wakas. finally, basa pa rin kami ng ulan kahit nakapayong kami. So, Parang may angge-angge. So, ayun. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating vlog. Yes. At ang saya nito, ngayong araw na to, at sa sulit pa rin natin. Oo. Kala namin nakaabot pa ng second vlog kasi kala namin wala kami mapupuntahan pang iba. Pero ayun, sulit naman natin ngayong araw na to. So kahit umuulan, nakalabas naman tayo. Ang in-expect kasi namin, as in sobrang lakas na hangin, sobrang lakas ng ulan. So baka hindi kami makalabas. Pero nung naghapon na kanina, sabi namin, okay naman pala, try natin lumabas. So ayun, at least diba, dahil natin napuntahan, nakapag-train street tayo, tapos may train. So, ayun lang guys. Thank you for watching. And see you on our next Next vlog. vlog. And marami pa tayong pupuntahan sa mga susunod na vlog natin. And don't forget to like and subscribe. And wag nyo rin kakalimutan na i-follow kami sa aming mga social media accounts. TikTok, Instagram, and Facebook. At Aneng Email. Yes, nagpo-post kasi kami dyan guys ng mga susunod nating destination. So, ayun, keep in touch. See you on our next vlog. Bye-bye! Bye!